Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambay Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magumpisa na po tayo, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong si Senior Justice Leonen ay plano na rin daw po nila di umanong sampahan ng impeachment. Ayon po ito sa pangunguna po ni Ridon, mga kababayan. Dahil daw po sa salin na hindi raw po nag-declare ng kanyang salin. Hindi po ba? Kasi nga po mga kababayan, alam naman po natin ito pong si Justice Leonen ay napakarami pong pinahayag at itinanong kung paano po binaboy at talagang nakita po natin na talagang tinatanong po ni Leonen, ni Justice Leonen kung paano po binaboy ang pera ng taong bayan. Lalong-lalo po sa Kongreso. Hindi po ba? Kaya lahat po ng mga nagsasalita ay mukha talagang pinupuruhan. Ito po, pakinggan po natin mga kababayan at panuorin. He's doing his job. LeBron. Impeachment laban kay Associate Justice Mario Victor Pamola Jonel. Pero hindi po ito nag-progress kasi hindi po siya nakakuha kasi he was supposed to use the same cases for the case po of Attorney Maria Lourdes Sereno na na-appoint na Chief Justice pero na-invalidate dahil po nakuha ng to dahil sa kawalan ng SALN nung siya ay member ng faculty ng UP. Hindi po nakakuha nito si dating Yusek Edgar Dipidia dahil nag-issue po ng restriction si dating Ombudsman Samuel Martinez na kailangan daw po ng notarized consent ng concerned individual para mag-issue ng SALN. Ngayon po, noong last February, nitip po ni Ombudsman Boy Rimulya yung restriction na yon. So pwede na po makakuha. And dahil naalala ko po yun, I took the initiative of securing copies of Associate Justice Parvic Leonen SALN nung siya ay member ng faculty ng UP College of Law from 1989 to 2008 at nung siya ay naging dean ng UP College of Law from 2008 to 2011. Nag-issue po ang Ombudsman na wala po siyang SALN on record ng Ombudsman. Ang Ombudsman po ang repository ng SALN ng lahat ng government officials and personnel. So wala po siya sa record ng Ombudsman. Kung matatandaan po nyo, ito po ang naging dahilan, no? Pagkaka-invalidate ng appointment ni dating ni Attorney Lourdes Sereno na invalidate yung appointment niya as Chief Justice ng Supreme Court. So, kung yun po ang naging basis para sa pagka-invalidate ng appointment ni Attorney Maria Lourdes Sereno, ano po ang dahilan para hindi po ito i-apply kay Associate Justice Marvic Jonen? So, yun po. Pamimigay po natin, may kopya po tayo dyan ng, ayan po, kopya po ng certification po ng Ombudsman. So, ito po ay magiging basis po ng pag-file ng impeachment laban kay Associate Justice Marvic Jonen. Ako po yung nakakuha ng certification, ako po yung magka-file. Impeachment laban kay Associate Justice Mario Victor Pamola. Mga kababayan, yan po. Yan po. Kasama po si Congressman Ridon. Yan mga kababayan. Nakakuha po sila sa Ombudsman na si Associate Justice Leonen ay hindi raw po nag-submit na kanyang salin, mga kababayan. At yan po ang magiging ground of impeachment ni Senior Associate Justice Leonen, mga kababayan. Nakita nyo po, dahil nga po sa dami po ng sinasabi po ni Justice Leonen sa Kongreso, lalong-lalo po inong mga pinaputok, hindi po ba?
diyan sa Korte Suprema. Hindi pa tapos mga kabayan, marami pa pong investigasyon ang gagawin ng Korte Suprema at nakita po natin na isa ito si Justice Leonen na grabe po silang tanungin at kung saan po dinadala ang pera ng taong bayan. At natuklasan po ni Justice Leonen ang ginawa pong pambababoy sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Dahil yung pera ng taong bayan na dapat po idalhin sa malalaking proyekto ay pinagdadala po nila saan? Sa mga unprogram appropriation at dinala po sa mga politiko para maging insertion at mga allocables nila. Hindi po ba yan na natuklasan ni Senior Associate Justice Leonen na ang taong bayan ay nalaman lahat ang ginawang kababuyan, kawalangyaan ng mga politikong nagsabwatan para po ang pera ng taong bayan ay sila lang ang makinabang di umano. Yan po mga kababayan, nakakalungkot. Pagka nagpapahayag ka ng tama at kinukundina mo at yung mali ay dapat mong parusahan at yung mali ay kundinahin mo. Pero sa pagkakataong ito, ang naghahari po sa ating bansa ay puro po kasamaan. Pag po ang kasamaan ay kinukundina mo, hindi papayag ang mga taong ito, mga kababayan, at gagawa ng paraan para ikaw ay mapabagsak. Mga kababayan, ganyan na po ang realidad sa ating bansa. Magmula po nang magkaroon tayo ng ganitong klaseng gobyerno, mga kababayan, magmula umpisa at mag-aapat na taon na, saan lang tayo dinala ng gobyerno ng binagawang Pilipinas? Pamumulitika at puro pagnanakaw ang issue. Ganyan po ngayon ang ating bansa. Puro po ang nakaupo, majority halos na nakaupo ngayon ay mga sugapa sa pera. Hindi kaya. Good luck na lang. Ayan po. Good luck na lang sa inyo. Hindi pa naman tapos yung issue na yan. Marami pang tanong at kukwestiyonin pa ng Korte Suprema, mga kababayan. Marami pa yan. At hindi naman mapapatahimik si Associate Justice Leonen. Hindi po tatahimik yan. Kahit yan ay magsampa kayo ng impeachment kay Senior Justice Leonen, hindi naman po mananahimik yan. Iimbestigahan pa rin ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan. Madali nyo lang. Ayan. Grupo, ayan, mga grupo nila Ridon at syempre po yung kasama ni Ridon, mga kababayan, ang magsasamparaw. At syempre po, i-endorso po yan nila Ridon, di umano. Sila mag-i-endorso niyan. Hindi po ba? Parang kay Madriaga lang yan, kay BP Sara. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang balita po mga kababayan kay Senior Associate Justice Leonen na siya po ay plano na ring i-impeach dyan po sa House of Representatives, mga kababayan. Dahil nga po sa mga pinasabog ni Leonen na mga kawalangian at pambababoy sa pera ng taong bayan. Huwag kang mag-alala, Senior Associate Justice Leonen, huwag kang mag-alala. Mabilis lang naman po ang panahon. Kasi po, mabilis lang po. Malapit na naman po matapos ang taon, di po ba? Malapit na naman matapos yan, napakabilis. At darating naman po ang panahon, pagka nakaupo ang isang Duterte, sa susunod na mga panahon, kayo po ang lilitis dyan sa mga demonyong yan. Lilitisin nyo po yan. Hindi po ba? At yan din po ilalapit din sa Korte Suprema. Lalapit din po sa inyo yan. Hindi po ba mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang trabaho po sa atin ng gobyernong binagongang Pilipinas. Sa hirap ng buhay, lahat ay nagmamahalan. Wala na po tayong mahigpit. Sobrang higpit na po lahat at napatid na ang ating sintron sa paghihigpit. Sa sobra pong mahal ng bilihin, gastusin natin at ubod pa ng mahal ng krudo, petrolyo, bayarin. Pero ang ginagawang trabaho sa atin ng mga hindot
mga demonyong buhaya na sakim sa kapangyarihan at pera, puro pang sariling interes lamang mga kababayan. Hindi pa sila tamaan ng kulog at kidlat. Hindi po ba? Yung mga hindot na yan. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe at sa mga kababayan natin sa inyo po. Thank you po sa inyong mga comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po at shoutout din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong, Gina Ray, Soli Dides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, Gayat Shena, Tatay Nick ng Canada, Jesus Valdepena at Mila Yi. Thank you po sa inyo mga bayan. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Tiis-tiis lang po muna tayo mga bayan. Muli po, paalam, bye-bye.